Kung pag-uusapan ang best point guards na tumapak sa liga, ay para sa akin ang tatlong ito ang maituturing bilang isa sa mga point guards na talaga namang pinabilib ang marami. Number 1, Allen Iverson. Little cross to see what he bite on it. I let him set his feet and then I stepped it back again. Allen shakes free, gets two! Sumikat ito dahil sa mga nakakabaliw na crossover na kahit si Michael Jordan ay biktima ng kanyang dribbling skills. Mas lalo pa itong sumikat noong 2001 matapos niyang makuha ang MVP at tinatak ang Philadelphia 76ers hanggang sa NBA Finals, na isa sa pinaka-memorable runs sa history ng team. Sa panahon na uso pa ang mga traditional bigs, ay hindi hadlang para kay AI na makipagsabayan sa mga mas malalaki sa kanya. Noong 2001 to 2002 NBA season ay nag-average ito ng 31.4 points, 4.5 rebounds and 5.5 assists at meron pa itong 2.8 steals per game. Hindi man traditional na guard dahil mas magaling itong pumuntos kesa mamasa, pero dahil sa kanyang leadership at energy sa loob ng court ay naging leader pa rin siya ng team. Bukod sa laro ay naging isang cultural icon din ito. Sa hairstyle, fashion at ang kanyang attitude ay nagdala ng bagong vibe sa NBA. Dahil din sa kanya ay maraming young guards ang na-inspire na hindi hadlang ang height para maging isang superstar. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nawawala ang pangalan nito kapag usapang best point guards na sa NBA ang napag-uusapan. Meron pang dalawang players sa ating listahan kaya naman pag-usapan na natin yan. Number 2, Rajon Rondo. Rondo, ball fake to Poe, again! Rondo at the buzzer, ball fake, hand up underneath. Kabaligtaran nito ni Allen Iverson dahil hindi ito kilala sa pagpuntos, pero siya ay isa sa pinakamahusay magkontrol ng laro kapag nasa court. Ang kanyang basketball IQ at court vision ang dahilan kung bakit minahal siya ng maraming manonood. Madalas itong tinatawag na floor general dahil siya ang nagsiset ng tempo, kung kailan gagawa ng fast break at kung kailan kailangan ng hustle sa depensa. Sa Boston Celtics, sumikat ang player na ito at ang pinakamagandang stats niya ay noong 2012 to 2013 NBA season dahil nag-average siya ng 13.7 points, 11.1 assists and 5.6 rebounds per game. Naging malaking bahagi rin ito noong championship run nila noong 2008 dahil sa kanyang playmaking at leadership. Hindi lang ito sa playmaking mahusay dahil pati sa steal at defense ay mahusay ang player na ito. Kaya naman nagiging malaking problema talaga sa kalaban si Rondo kapag playoffs. Kahit may mga kontrobersya sa ibang teams at minsan ay may clash sa mga coaches, hindi may kakaila na isa si Rondo sa pinaka-elite na floor generals ng liga. Number 3 is Steve Nash. 10 to shoot. Bradley again. Nash. Nice playmaking by Nash is right and Brad. Sa usapang best guard sa NBA ay hindi talaga nawawala ang pangalan ni Steve Nash. Ang kanyang estilo ay napakasimple lang pero sobrang effective. Bilang 2 beses na naging MVP ay pinakita niya na ang basketball ay hindi lang tungkol sa physicality, kundi pati na rin sa intelligence at teamwork. Sa Phoenix Suns ay siya ang naging puso ng fast-paced offense na nagbigay daan sa modern NBA na mas nakafocus sa spacing at 3-point shooting. Mahusay din ito sa pag-create ng open shot para sa teammates gamit ang mabilis na ball movement at perfect timing. Ang mga pasa nitong nakakagulat at kung aakalain mo ay may radar, halos lagi niyang alam kung saan papunta ang bola bago pa ito makita ng iba. Kahit hindi ito nakakuha ng kahit isang kampyonato, ay para sa akin ay isa pa rin si Steve Nash na maituturing na best guard sa NBA. Sa 10 seasons niya na naglaro sa Suns ay nag-average ito ng 14.4 points, 3.1 rebounds and 9.4 assists per game. At dagdag pa natin ang kanyang impressive 50.4% mula sa field at 43.5% naman mula sa 3-point line. Para sa akin ay isa nga sila sa best point guards na tumapak sa liga. Kung may kilala pa nga kayong best point guard in NBA history ay sabihin nyo lang dyan sa baba at gagawan natin ang kwento yan.